At bago po tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na siya ay masigla at nasa maayos na kalagayan. Kahapon, April 13, mga bandang alas 4 ng hapon, hindi po umaga, ay personal na nagbigay ng ulat si Pangulong Marcos Jr. sa taumbayan at humarap sa Malacanang Press Corps sa isang press briefing. Ito'y sa gitna ng kumakalat na mga maling balita na siya'y nawawala o di kaya may malubhang karamdaman. Mariin itong pinasinungalingan ng Pangulo. Nagbigay ng updates si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kanyang kalusugan. Malugod niyang ibinahagi ang kanyang regular na pag-eehersisyo, pagsunod sa payo ng mga doktor at pag-iingat sa kanyang mga kinakain. Nasa mabuting kalusugan ang Pangulo, handang maglingkod sa bayan at patuloy ang pagtatrabaho para sa bawat Pilipino. Sa parehong press briefing, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtapya sa excise tax sa LPG at kerosene. Aabot sa 3 pesos 30 cents at 36 centavos ang kaltas sa kada kilo ng LPG o halos 37 pesos kada tangke. 5 pesos 60 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Layunin ng Pangulo na babawasan ang pasanin ng taumbayan na gumagamit ng mga nasabing produkto araw-araw. Inaasahang makakatulong ang mas mababang presyo sa pagbabudget ng mga pamilyang Pilipino. Ang pagtapyas sa excise tax ay bahagi ng pagsalag ng pamahalaan sa epekto ng gulo sa gitnang silangan. Hindi man natin kontrolado ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, may mga ginagawa at gagawin pa ang gobyerno para sa ikagiginhawa ng sambayanang Pilipino. Una, sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain. Bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. At yan po, napatunayan mismo ng MPC na ang Pangulo ay walang sakit, kundi ang mga miyembro daw ng MPC ang mukhang may sakit dahil sa paghihingal, sa paghabol kay Pangulo. Hindi ba Kat Domingo? At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.